Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Okay, patuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic natin. Kanina po, no, yung tungkol sa pasyente na mayroon pong chickenpox. Ang kailangan talaga po, okay, hindi lang maligo, mas madalas ang pagligo para matanggal yung pawis, para hindi lalong kakate yung bulutong tubig. Ang kailangan talaga, matulog ng maaga. Huwag mapagod. Kasi po, pag meron tayong chickenpox, which is a viral infection, and talking about virus, ang effect ng virus, kadalasan sa ating katawan, ay pinapahina ng virus yung ating immune system or body resistance. And, of course, ang pinaka number one example dyan, although I'm not saying ang chickenpox ay parang HIV, no? Okay, pero ang number one example dyan ay yung HIV na virus, yung human immunodeficiency na virus, which is the cause of AIDS, no? Okay, yung HIV na virus, or rather HIV, human immunodeficiency virus, nagpapahina po ng immune system. Kaya po, ang mga pasyente na may AIDS, hindi po namamatay sa virus or dahil sa virus, namamatay sila sa mga iba't ibang sakit, okay, dahil bumagsak ang kanilang immune system. Okay, ganun din po ang chickenpox, nagpapahina ng immune system ang virus, kaya kailangan mas lalong maaga matulog. Otherwise, mas madaling magkaroon ng tonsillitis, ng pneumonia, yung mikrobyo, yung bacteria, this time na hindi na virus, yung bacteria na sa hangin, pag pinasukan yung pasyente na mayroong chickenpox, at dumikit sa tonsil, mas madali sila mag-tonsillitis. Pag dumiretso sa airway, yung bronchi, mas madali sila mag-bronchitis. Pag dumiretso, tuloy-tuloy sa lungs, mas madali po sila maka-pulmonya. Kaya, kailangan talaga matulog ng maaga pag meron po kayong pasyente na meron pong chickenpox. Because, as I've said, and I'm gonna say it again, ng virus po ay nagpapahina po ng immune system. So anyway, nandito po yung Lola ng pasyente na meron chickenpox. Ayun. Si Lola naman, meron sugat sa paa. Tama po ba? Okay? At, okay. Siguro nagpa-pedicure po kayo ba, Lola? Sandali lang, Lola. Anyway, hindi ko naman isama yung mukha ninyo, pero para makita yung ang ating viewers, ewan ko lang kung blurred ba ito. Okay? Yan. Yan. Okay. Okay siya. Okay. Anyway, balik na naman sa itong gwapo na doktor kasi hindi gwapo kasing sugat eh. So anyway, nagpa-pedicure po kayo. Yes po. Saan po kayo nagpa-pedicure? Sa kapitbahay namin, Dok. Okay. Then, nilagyan ko ng agwa oksinada. Sandali lang po. Sandali lang po. Bago kayo na pedicure, na ano ba yan? Nalagyan ba ng antiseptic agent like yung merthiolate or yung betadine? Nilinis muna ba niya bago niya tinanggal ang kuko po ninyo? Nilagyan talagang merthiolate or yung betadine? Okay. Merthiolate. Okay, pagkatapos niyan, tinanong po ninyo yung manicurista kung nahugasan pa po yung kaniyang yung cutter, etc. Kailangan hugasan niya ng sabon at tubig at mag-ano ng alcohol para sure tayo na malinis ang gamit niya, paa ninyo at saka malinis rin po ang gamit niya. At saka after nag-manicure or nag-pedicure, nagpa-pedicure kayo, naghugas pa po kayo kaagad ng paa? Hinugasan kaagad din yun ng sabon at tubig nung nag-dry na po yung cutex ninyo? Opo? Ginugasan ako, Dok. Kaagad? Hindi pa. After how many hours? Ilan oras ba bago mag-dry yung cutex pang tawag niya? Hapon. So, kailangan talaga hugasan ninyo ng pag pwede na hugasan, ha? Okay, so anyway,
sa umpisa, masakit siyempre. Ay dili sakit do kay nagdugo ra man to Nagdiretso pala nagdugo. Oo. Nakaalis na po yung manicurista, tapos nagdugo pala. Siya ang nagpadugo Nagpadugo. Bakit pinadugo? na sipyat. Nasipyat. Okay? Ang Bisaya, ang sipyat, Bisaya. Sa Tagalog, parang na nagkamali o nasipyat, parang ganon, no? Na aksidente, siguro nasugatan. So pinilit niya, kinuha daw yung cuticle, yung kanto mismo. Okay? At pero kadalasan naman hindi naman po mag-bleeding. Siguro malalim minsan, siguro kaya nasugatan siguro. Ang problema ngayon pag nasugatan, yan, meron na bang kumbaga point of entry, meron na talagang pasukan ng mikrobyo. Okay? So, mas madali kayo mag-infection pag nasugatan kayo. So, mas lalo mag-ingat po kayo at kailangan na ata kayo mag-antibiotic niyan pag nasugatan kayo habang pinipedicure po kayo. Nag-inom po kayo ng antibiotic? Hindi, no? Pag Nung nasugatan kayo at pagkatapos ng pedicure, hindi kayo nag-inom ng antibiotic. Kaya po, nakarating tayo dito na may infection na at yung hiwa, no, yung sugat, hindi nakasara kasi naka-infeksyon. Pag hindi nakasara yung sugat, eto yung sugat, no, nasugatan, okay, at open pa dahil hindi ka uminom ng antibiotic kasi na-infection, yung laman sa ilalim, maglabas yan. Maglabas. Ayan, kaya makita ninyo parang may bukol at mapula. No, yun po ang granuloma. Okay? So, ang problema natin ngayon is may infection, so mag-inom po kayo ng antibiotic, no? Number 1. At dahil namamaga, mag-inom po kayo ng anti-inflammatory para sa pamamaga and at the same time, para din sa sakit yan. Ha? Okay? At saka, pangatlo, pwede tayo mag-apply ng konting steroid cream para yung pamumula dyan medyo mabawasan. At nakakatulong rin po sa pamamaga ng bukol na yan. Pwede medyo magliit po yan dahil sa steroid na cream. Ha? Na, ang problema is, kung talagang hindi mawala at mananatiling nandyan yung bukol, mukhang kailangan na yan ma-surgery. Kasi ang granuloma kasi, kailangan tanggalin ng surgeon yan. Ha? Pero ampo lang magdasal lang po tayo na mawala sa ating gamot na antibiotic, sa ating anti-inflammatory, at sa ating steroid na cream. Ha? Or by the way, yung kanina, yung pasyente na may chickenpox, of course, ang gamot po natin ay number 1 para sa virus, no? Mag-inom po siya ng acyclovir, no? Okay? Huwag na yung Zovirax, no? Kasi napakamahal ang brand. Maraming mas mura kaysa Zovirax, no? So pwede na po yun, no? Pangalawa, dahil Makati, kahit hindi pa Makati, uminom na siya ng gamot para sa kate. Kasi ang kate minsan, hindi umaandar sa umaga at hapon. Umaandar yan sa gabi. Kasi sa gabi, wala nang ibang pumasok na sensation sa ating katawan. Sa umaga, maraming sensation ang pumapasok. Ano mga sensation? Yung visual. Kasi pag manood tayo ng TV, mag-cellphone tayo, may nakikita tayo. Kaya pumapasok yung visual sense sa utak. May maririnig tayo sa TV or sa cellphone, pumapasok yung auditory sense. Ha? Okay? So, yung kate, hindi masyado natin mapansin sa umaga at hapon kasi may ibang sense na pumapasok. Okay? So, yung itchy na sensation, medyo matakpan. Okay? Kasi, meron tayong pinapanood sa cellphone or TV. At lalo pag may kausap tayo, syempre marinig yung boses ng tao, pumapasok yung boses sa tenga natin, yung kate, matatakpan yan. Okay? Kaya po yung kate, kahit hindi pa kumate sa umaga at hapon, bigyan po natin ng para sa kate. Kasi we are very sure, 101% sure na talagang kakati sa gabi. Kasi sa gabi, wala na yung auditory sense, wala na yung visual sense kasi natutulog ang pasyente. So, anong makarating sa utak niya? Siyempre, yung kati mismo na hindi na ngayon natakpan ng auditory at saka visual sense kasi wala nang kausap ang pasyente, wala nang cellphone, walang TV dahil natutulog. Kaya i-cover natin yung kati kahit hindi pa kumati ang pasyente with diphenhydramine 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for
7 days. Because we are very sure again na the itchiness will last even beyond 7 days. Pero para hindi masyado mahaba yung pag-take ng antihistamine para sa kate, pwede na po 7 days lamang. Maraming salamat po.